Yeah, doon ako nakafocus. Nakita ko siya a few times sa TikTok, sa YouTube, sa FB na dumadaan. Naaalala ko siya na as sign kasi yun doon talaga ako unang tumitig. But ang mas ang unang nag-register sa utak ko is kung yung intensity nung tapik niya sa akin. Bigla akong kinabahan. Akala ko actually mag-freeze up ako kasi medyo nakalayo na siya bago ako humabol. But naalala ko kasi yung experience namin sa family ko na nagka-abuse din. So I couldn't let that go. Yes po, meron na po akong knowledge about po doon. Mostly sa social media po siya. Yes po. I feel intrigued po kasi knowing na may makakaranas po ako. I mean like nakaka-witness po ako ng someone na magsa-sign ng ganun sa akin. Kasi knowing na nakaka-experience siya ng harshness from someone. Yes, ayun nga, same din sa kanya sa social media din. Sa social media. Actually, napansin na talaga namin like yung pagpasok pa lang nila kanina na parang medyo awkward yung situation nilang dalawa. And then ayun, parang nayaan lang namin kasi privacy rin nila yun. So, lang sa amin. And then ayun nga, nung palabas na kanina, nagulat na lang kami dalawa kasi parang masyadong kasi paghatak dun sa kanya palabas. So, ayun lang, nabigla lang kami dalawa. So, nag-uusap kami about dun. Ayun nga, pati yung sa hand sign na din namin. Yes, actually dapat bababa kami. So, plano niyo po sana bumaba? Oo, kaso chinecheck muna namin kung papunta sila doon. Yeah. Alam ko po. Yung health sign? Yes. Nakikita ko siya usually sa TikTok and sa mga movies din. Well, nung pagka-touch niya sa akin, pagkadaan nila, hindi ko agad na intindihan. Pero nung nag-look back ako, parang dinadrag siya nung guy. Parang naging worried kung ano nangyayari, ganun. Yun lang naman. Yeah, the help sign. Yun, usually dun sa TikTok or mga clips from movies, ganun. So, sometimes Facebook din parang nagpo-post na parang awareness ng mga help sign na pwedeng gawin if ever you're in danger, ganun po. To be honest, natakot talaga ako. And para sa friend ko rin, nung tumayo na kami, na-notice ko na parang concerning. Especially, first of all, yung paglakad, parang hindi siya normal. Tapos like I said, napansin ko yung face, medyo parang halatang in danger yung girl. Yun, nagulat. And na-concern talaga ako. Yes. I think nakita ko siya online. So, sa napanood ko, it means daw na help. Pero not necessarily na nakita ko often dito sa public space. At first, parang confused ako
kung tama ba na yun yung meaning nun, ganun. Kasi since bihira ko naman siyang nakikita or not often, ayun, tas shock at first. Ayun. Shock nung una, tapos parang concern na rin nung after. Kaya tinitignan din namin kung may gagawin ba yung kasama niya, kung talagang need niya ng help, ganun. Kaya medyo natagalan din kami mag-decide, ganun. Hindi naman, kasi as long as help, parang universal naman siya. So, regardless of genders, for me. Yes, alam ko na yan. Kasi nag-aral din ako ng konting sign language. Kasi yung una parang titignan namin kung talagang totoo yung kailangan kanya ng tulong. Pero kung hindi, siyempre, kung totoo rin talaga, tutulong naman ka. Nung una na-confuse talaga kasi parang sa tingin ko parang hindi naman siya itinitreat or something eh. Pero nung siyempre sabi, titignan namin, observe namin, kaya lalapit na sana kami. Hindi naman. Basta ang naman, kailangan ng tulong, tutulungan naman. Social media. Yeah. Ang ibig sabihin nun is parang they're seeking for help. Parang nagpapabot sila sa kasama nila. Mas yun yung sign na ginagamit nila to get the attention of other people. Siyempre nung una na-alert kasi first time ko na experience na may nagganon sa akin, nag-get ng attention ko. So parang na-alarm din ako during that time. Kasi I also have friends na from queer community. So, regardless of their sexual orientation, kahit sino naman yung na tao yung mag-approach sa akin, especially alam ko na kailangan nila naman, I am willing naman to step para tulungan. Actually, oo. Kasi nakikita ko na yung mga ganong bagay sa social media. Takot. Pangalawa, naging alerto. Takot sapagkat kaparehong sabihin na natin, babae rin siya na nangangailangan ng tulong. So, kinakailangan ng agarang aksyon. Pangalawa, alerto kasi kakaiba yung naging pagkilos ng dalawang tao na nakita natin kanina. Kaya, yung reaction ko na parang kagad, manunugod or para bang lalapit kagad, yun yung initial na ko na mailayo kagad sa kapahamakan, yung kapwa ko babae din. Sa akin hindi, kasi pare-pareho lang naman yung pagtingin ko sa kanila, babae man yan, lalaki man yan, or part man sila ng LGBTQ+IA. Kasi naniniwala ako na kapag kayong tao nangangailangan ng tulong, dapat gumagawa tayo ng agarang aksyon. Tayo yung dapat na nagkukusa na maiiwalay sila sa ganoong sitwasyon. Alam ko nakikita ko kasi siya sa social media. Kasi parang nauso yung ganong reels ng pag-hide side dun sa social media. So parang aware na rin ako kung ano actually, nakakatakot siya. Kasi in a public place, kayang gawin ng isang tao na malaki. So parang, dahil tatlo naman kami
social media din. Social media. Ano kasi, nung una na parang nagulat ako kasi kinulbit ako. Tapos parang tinitignan ko pag ano siya, repeat ng gano'n. So, syempre, nag-aalala ako or tapos nag-resist siya. So, gusto ko sana tulungan kasi hindi ko siya makita masyado. Tapos pinapakita ko sa kanila, hindi din naman nila makita. Hindi naman po kasi since nakita ko nga gusto ko puntahan kaso hindi ko lang maaninag sila masyado. So, wala pong effect yung pagiging mentor? Wala naman. Okay po. Sige po. Yes po. Nakikita ko po sa social media. Parang minsan lang po nakikita like yung hand sign na parang naghahanap ng help. No naman po, wala naman pong discrimination for me. Nakikita ko na rin siya sa social media na parang pag may ganong nangyayari, like, alam ko na yung kung anong sign ko nun. Na-alarm ako kasi parang, which is alam ko yung sign, kaya parang kinabahan ako, kaya parang sinabi ko rin sa kanila na baka kailangan niya ng tulong. Nag-ano pa ako na sumunod, or tignan namin, ganun. Wala naman kasi pag nakita kong kailangan ng tulong kahit anong gender pa parang di naman nag-iiba na porket babae kailangan ng help. Parang pantay lang. Ganun. Yes po. Napapanood ko lang po sa social media. Nakikita ko po pag nagsuscroll. Honestly, una ko na-feel kinabahan talaga ako when I saw the hand sign. Hindi po. Kasi for me, kung someone na humihingi ng tulong, kung ano man yung gender mo, parang, sobrang willing to help. No matter your gender. Ganun po ba? Kasi ang aware po ko yung ganun lang. Yung ganun lang. Hindi niyo po alam yung ganun. Okay po. Nung ano po kasi na yun, so medyo preoccupied po kasi ako. So, nung hindi ko talaga siya napansin, akala ko is accidental brushing lang. So, hindi ko masyadong pinag-focusan kung ano yung nangyayari. So, ayun. Wala ko masyadong awareness kung ano yung nangyayari sa kanya. For me, hindi. Kasi in any situation kung may possibility of someone being in danger, regardless of their orientation or gender, parang we should show the same amount of concern, same level of concern.
familiar ako, nakikita ko yun sa mga palabas. Kaya, pero hindi ako sure na help yung meaning nun. Pero familiar na ako sa ganon. Kaya dinouble check ko kanina lang na kung help ba talaga yon. Una-una, syempre, biglang may nangalabit. Nagulat ako. Tapos, nung tinignan ko yung tao, tapos napansin ko naggawa siya ng sign. Una-una, napansin ko, parang, in danger ba tong tao na to? Kasi napansin ko rin yung kasama niya, bigla siyang ginanon. Tapos, nagtaka ako. Pumasok man sa isip ko, pero, natakot din akong lapitan, syempre. Ito kasi nung unang tingin, hindi ko naman alam na LGBT sila. So parang yung sign po agad yung una yung napansin ko. Oo. Tsaka hindi rin ako na-bother sa magkaganon sila. Parang inisip ko, unang nasa isip ko, magtropa naman to. Kaya parang wala akong nilagyan ng parang mali siya or in-expect sa sexuality nila. Alam po, yes. Aware. Tunan ko siya sa social media. Napanood ko. Sa like TikTok po, gano'n? No, Facebook. Sa mga Facebook clips? Actually, na-curious ako, pero syempre naging concern kasi it's my first time to encounter yung ganong klaseng situation and nakakabahala pala siya pagka sa personal mo siya na-experience. No, it's just the same with other genders. Mas naging concern lang ako since medyo ang laki kasi nung humihila sa kanya, so medyo kapani-paniwala yung ang laki niya, itas ang payat pa nung hinihila niya. So yeah, it's just the same feeling kahit ibang gender. Yes po, kasi po madalas po siya lumabas sa mga social media such as Facebook and mga reels po, ganun. So parang dun niya siya na-pick up po? Yes po. Social media. Una po, syempre parang kinabahan kasi baka mamaya yung isa na, baka mamaya balita na namin isa patay na, ganun, tapos nakita namin hindi kami sumugod. So ayun po, baka kaya nag-iisip kami kung pupuntahan namin, ganun. Parang hindi naman po kasi parang lahat naman po tayo pwedeng makaranas ng abuse either gender naman po. Oo, actually, ang akala ko nung una, SOS yung tawag. Yung help me pala yung tawag nung sa ganon. Ayun. Kasi napanood ko yun sa mga K-drama, ganon. Nung una, nagulat ako kasi sino ba naman yung bigla kong gaganunin. Pero tawag doon, nung nakita ko na yung nakita ko nang nag-aasa siya ng help. Kinabahan na ako, tapos nag-concern na ako, nasabi ko, nung gagawin natin? Kasi na siya, naggagano. Tapos nakita ko kung gano'n niya hinihigit yung braso nung yun. Wala naman, kasi parehas naman silang tao. I mean, parehas naman tao, di ba? Lahat kapag may taong nangangailangan, syempre, tutulong ka. Kahit regardless kung ano man yung gender mo, gano'n.
nalaman niyo po siya from your classes po, gano'n. Siguro in the context of being at school po, feeling ko nagbabardagulan ng mga estudyante since ganun naman din yung friends ko noon, nagbabardagulan ng ganun. However, naranasan ko naman na din in real life situation outside the academic setting where makikita mo talaga na in-distress yung babae in which, syempre in a way, you're starting to become anxious as well. But at the same time, for the greater good, in a way, you will try to help the other person. Hindi naman po. Siguro talaga yung main thing that contributed na hindi ako nag-act was the fact na, ayun na, we're in a school setting po. And whenever something like that happens, mostly bardagulan lang siya. So, it's something that hindi ko binigyan ng ganung maraming pansin. But the fact that they were a same-sex couple didn't spark another reaction. Opo, nakita ko po. Ang alam ko lang kasi based on social media is help siya, call for help. Oo. Sa mga reels lang din, social experiments. Gano'n. Oo. Nung una nagulat ako na hindi ko na gets. Bakit biglang may gumanon sa akin, kaya napalingon ako. Tapos nakita ko na nga yung hand signal, naging ano naman ako. Nagulat pa rin ako pero parang gusto ko siyang puntahan na hindi ko alam if totoo ba yun or joke lang. Oo, pero ayun nga kasi nasa school rin naman tayo, parang hindi ako masyadong ganun kinabahan. Kasi hindi ko rin talaga alam if serious ba yun or hindi, kaya napatulala na lang kami kung saan silang direksyon papunta. Siguro kasi girl to girl, parang nasa isip ko. Hindi naman kayang gawin ng mga girl to girl relationship yung ganong mga bagay. Siguro mas tataas yung concern ko kasi mas maraming capabilities yung mga lalaki. Pero hindi ko siya kayang i-confront agad kasi nga yung di ko alam kung anong possibilities yung pwedeng gawin ng lalaki kapag kinonfront ko pa siya. Hindi. Pero nakita niyo po? Oo. Actually, di ako na-alarm kasi parang mukhang happy pa si ate. Akala ko talaga kakilala niya yung friend namin kasi parang pa-wave yung ano niya. Pa-wave po yung itsura niya. Oo. Tapos nakasukbit yung arm niya kay ate girl if tama yung recall ko. So, hindi ako na-alarm. Parang hinihila po kasi niya siya. Okay. I don't think so. Parang hindi. Siguro if lalaki yung kasama niya, baka mas intindihin ko pa yung kung ano man yung wave niya. For me, baka. Oo. Sige po. Bakit po tingin niyo? Kasi sila kanina, parang both female naman. So, I thought parang ang first impression ko, I thought they're having fun. Pero if siguro, kung heterosexual, then there's a guy and may ganong signal, baka, concerning. Kasi yung level, yung nangkaya ng lalaki, if abusive man siya, mas alarming for me. Yes, pero most
nakita ko yung hand signal, pero mas, na yung attention ko sa mukha. Alam ko na meaning nun, help you. Kaya lang, sobrang bilis kasi ng pangyayari. Sa social media, pag may mga content about, kunyari sa YouTube, nakita ko siya sa YouTube dati, kinukwento siya na parang may mga nag-a-advocate na alamin yung hand signal na yun, yung help me. Actually, na-shock ako. Kasi tinatry ko alalahanin kung kilala ko ba siya. Kasi parang biglang may magtatap sa'yo. Tapos, diba, parang isipin mo, kilala ko ba yun? Sino ba yun? Ganon. Tapos, nung sumunod na, inisip ko naman yung reaction niya. Parang, ba't ganon yung reaction niya? Ganon. Ba't ganon yung facial expression? I think, parang, pare-parehas lang naman kasi yun na may victim at may talaga perpetrator, may predator, ganyan. Kaya parang hindi talaga nakaka-affect kung LGBT ba yung couple o hindi. Kasi hindi mo na mapapansin yun, ang mapapansin mo na lang yung itsura, yung face, yung reaction nung mismong nanghingi ng signal. Sa inyo, medyo hindi na nagmamatter yung orientation po. Okay. It matters po yung parang Yes. yung situation, no? Yes. Okay. Yes po, alam ko na po siya pero not po ako sure if for me po talaga yung message po since marami pong people po. Nakakita ko lang po siya sa internet rin po. Like sa TikTok? TikTok po. First po, nagulat po ako and sinabi ko po sa mga kasama ko na nag-hand sign po nga na ganun. And nag-worry po ako at first. Tapos napatayo po ako and sinundan ko po ng tingin yung girl po na nag-hand sign. I think po, parang equal naman po yung tingin ko sa parang nag-need po ng help. Lalo na po if abuse po yung case po. Actually, hindi. Kasi ang ano ko lang is, nakita ko yung hand sign. And then sabi nung friend ko, sabi ko, anong hand sign yun? Anong hand sign yun? Sabi niya, help yun. Kaya sabi, edi kinabahan kami kasi, help daw. Kinabahan kasi tapos sumunod yung anong klaseng hand sign yun, help daw. So, parang din kami na, baka kailangan ng help nung tao na yun. Tapos, wala kaming magawa. Parang nasa mid lang ako. If kung ano yung nila, anong concern nila, o kailangan nilang pag-usapan. Hindi pa po, pero nakikita ko po sa social media po, lalo sa mga TikTok po na... Parang social experiment. Yes po.
Ano po, kinabahan po ako, tapos sinabi ko po sa kanila, tapos hindi ko po alam kung susundan ko po or ano kasi kinabahan din po talaga ako, tapos hindi ko na po nakita yung babae, pero nakita ko po yung suot niya na naka-cardigan po siya, tapos naka-pink po yata na t-shirt. I think opo, kasi feel ko po parang di ba mag-jowa naman po sila, so parang hindi ko po mapapansin na kung kailangan niya ng help, kung di niya po ako kinalabit. Parang mapifeel ko po na magde-date lang po sila ngayon. I think, opo. Kasi syempre po, knowing na yung ibang boys po masyadong aggressive towards girls po. Confused. Actually wala talaga yung thought na baka hindi siya pumasok sa exam. Hindi naman, kasi, sa social norms kasi natin, talagang kapag kung magkaibang gender, baka possible na mas mag-raise ako ng awareness. Pero, ngayon na alam ko, parang kahit sino or basta may kasama or dalawa silang may nag-signal na gano'n na isa sa akin. Palagi na ako magiging aware. Actually, napansin ko na siya paalis na kasi kami ng jowa ko. Ang tawag dito, noon sabi ko, nagmamadali si Kuya. Napansin ko na siya sasabi ko parang, siguro lang. Siguro parang nagmamadali lang. Pero napansin ko na agad kay girl na parang medyo off siya. Tapos biglang nagulat na ako, nagtatali nga yung jowa ko ng biglang peo. Na-distress ako kasi hindi ko alam actually gagawin ko, kung i-approach ko ba, kung ginagage ko muna, actually nandun ako kanina, ginagage ko muna kung ano yung gagawin ko, kung sasalubungin ko ba, kung kakausapin ko, gano'n. Ako personally, hindi ko tinitignan sa gender talaga. Kung tingin kong nalalamangan yung isa, agad, I would like to alam mo yun, puntahan sila or ask something. Lalo na kapag yung visible distress talaga. Nung una, akala ko kilala ko, pero na-realize ko na parang hindi naman. So medyo kinabahan ako kasi
nakita ko na babae at lalaki. So, kaya tinatanong ko din dun sa friends ko kung like na-locate ba nila, nasan, ganun. So, medyo kinabahan talaga. I think mas bababa kasi nung nakita ko kasi na, kaya tinanong ko din sa friends ko, naka-uniform ba, ganun. Kasi yun, medyo na-concern ako dun kasi nung nakita ko na naka-uniform siya. Tapos yung other na kasama is hindi. Yung nung una, nagulat ako sa tinapik ako. Pero nung before mo sabihin, wala akong idea dun sa meaning nun. And nagtataka ko ba't siya gumaganon. Tapos ang bilis maglakad. Pero nung after mong sabihin na parang it makes sense kung bakit ganun yung asta niya. Una, I was confused kasi di ko alam kung ba't ako tinapik. Tapos bigla lang nagdalakas gumaganon. And wala, I don't have any idea sa doon. Confused and concerned. Pero di ko alam kasi kung bakit siya gaganon. Kaya parang concerned at some point. And also confused nung time na yun. Parang pa rin, nakakabahala pa rin sila kahit anong gender pa rin. Hindi ko matandaan, pero may nakita kasi ako sa FB ng yung mga different hand sign nga, kung ano mga meaning. So, hindi ko sure kung ano yung meaning ng sign na yon. Pero parang baka may something. Kaya tinanong ko siya kung nakita niya. Kinabahan ako, tapos tinanong ko ako nasan na. Kasi para tinanong ko kung ano itsura nung kasama. Kung mukhang suspicious ba. Natakot ako, tapos kinabahan. Sa concern kasi sabi ko kung nasan na di ba? Pinag-uusapan namin Hindi naman, regardless. Pero hindi ko rin nakita na adult yung kasama. Nakita ko lang yung isa kasi, naka-uniform. Tapos kailangan niya, anak ko. Naging sa mga nakikita ko rin sa online. Inabahan po ako. Nagtingin-tingin din ako sa mga tao kung nakita din nila.